Biogenic. Klarong-klaro. Patay ang mikrobyo. Symptoms persist. Consult your doctor. Nagbabalik ang unang balita. Bakaigan, 74 na OFW mula sa Syria ang nakauwi na sa bansa. Baon nila ang mapapait na alaala ng gulo sa Syria. Darito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Di mapigilan ni Jessery Reyes ang mapaluhan ng lumpapag ito sa Ninoy Aquino International Airport kagabi. Nakauwi na kasi siya matapos ang 10 buwan na pagtitiis sa Syria. Nagtatrabaho siya doon bilang isang domestic helper. Masaya po ako dahil piling ko na yung pamilya ko. Malayo na po ako sa gulo. Napunta naman daw si Reyes sa mababait na amo. Pero ang problema, araw-araw daw siyang nangangamba para sa buhay. Kaya kahit nangihinayang sa perang na ipapadala sa kanyang pamilya, mas nanaisin na daw niya ang kaunting kita dito sa bansa kaysa mawala ng ina ang kanyang mga anak. Pagising ko po, yung mga minsan po pag Miyerkules o Biyernes o yung mga sundalo nasa baba ng bahay namin. Natatakot na po ako. Buti na lang po yung amo ko po mabait. Ang 26 anyos naman ni Serahima Budi, nais na rin makauwi sa kanyang pamilya sa Sultan Kudarat. Araw-araw yung tumatawag sa sponsor ko, tapos ako rin nagte-text, tapos ako rin tumatawag sa kanila. Aminado ang Interagency Council Against Trafficking. Nasa 1,000 Pilipino pa ang kailangang pabalikin sa bansa. Karamihan daw kasi sa mga Pilipinong nakapunta ng Syria ay mula sa backdoor o yung mga peneke ang mga papeles o di kaya naman ay pinagamit ang ibang pasaporte. Agosto pa raw kasi nung nakaraang taon nang ipatupad ang deployment ban sa Syria. O kapit sa patalim, nakikipagsapalaran, lalabas, aalis sa bansa, although there is no assurance that they will not be exploited. So, yan, when they come back, we hear sub-stories again. We would like to find out how they were able to leave the country, although with irregular or travel documents, no? So that we will be able to bust this criminal syndicate. Inihahanda na raw ng gobyerno ang tulong para sa kanila upang makapagsimulang muli. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting. Sa Brazil, pagguho ng ilang gusali nakuha ng CCTV sa Rio de Janeiro. Kita po sa video ng magtakbuhan ng mga tao nang gumuho ang mga gusali. Agad na balot ng alikabok ang lugar at panandalian ring natakpan ng kamera. 3 ang kumpirmadong patay habang 6 naman ang sugatan. 18 ang iba pa ang nawawala. Ayon sa mga otoridad, posible raw ang isinasagawang pagkukumpuni sa isa sa mga gusali ang dahilan ng pagguho. Hinala naman ng mga eksperto, posibleng nagkaroon ng gas leak na maaaring nagdulot ng pagsabog sa lugar. Sa Mexico City, heart transplant sa pasyente gamit ang pusong nahulog mula sa cooler kamakailan, naging matagumpay. Labis po ang pasasalamat ng recipient nito sa pamilya ng organ donor na nasawi sa isang car accident. Nakalabas rin po siya sa ospital nitong Martes. Kamakailan lang ng aksidenteng tumaob ang cooler na dala ng ilang medic na nilagyan ng puso dahil sa pagmamadali. Pero ayon sa opisyal ng ospital, selyado naman daw ang lalagyan nito kaya't wala raw dapat ipangamba ang publiko. Amazing Balita! Karera ng mga kalabaw ay dinao sa pagdiriwan ng Farmers Day sa Barangay San Pedro sa Bamban, Tarlac. Kanya-kanyang pagpasiklab. Ang mga magsakang nagsilbing hinete ng mga kalabaw, nagpaunahan ng mga lumuhok na kalabaw sa racetrack. Meron ang kalabaw na tumatakbo pa rin kahit wala na ang magsasakang gumagabay rito. Ngayong taon, umabot po sa 41 ang mga kalabaw na isinali sa taunang karera. Controversial Hollywood actress Lindsay Lohan na harap na naman sa panibagong demanda. Mukhang hindi na nga talaga nilalayuan ng aktres ng mga asunto dahil ngayon isang babaeng nabundol umano niya ang nagsampa ng reklamo. Taong 2010 daw nangyari ang insidente. Nagtamo raw ng injuries ang biktima habang maswerteng walang nangyaring masama sa kanyang alagang baby na sakay noon sa stroller.
More chika later, so dyan lang po kayo. At ang init namin mamaya, ilang nakaparatang sasakyan, inararo ng isang kotse sa Urdaneta, Pangasinan. At Hollywood star na si Drew Barrymore magpapalit ng relihiyon alang-alang sa pag-ibig. Abangan yan at ibaba sa unang balita mamaya. Dahil po Fun Friday na. Yeah, masarap po magluto ng special na pagkain para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Kaya ngayon pong araw, special ang iluluto natin. Siyempre, ito po yung tinatawag na chicken curry. Masarap na, masustansya pa, at mas pasasarapin pa yan ang ating makakasama ngayon, si Ms. Nancy Reyes-Numet, ang host ng Pinoy Foodie ng GMA News TV. Ms. Nancy, good morning. Hi, Susan. Ma'am Nancy, itong madalas na natin narinig yung chicken curry. No? Oo. Bukod sa chicken, ano mo ba pwedeng gawin na may curry? Kahit gulay, isda, ipon, baka, Lahat pwedeng gawin na may curry. Opo, Okay, ngayong umaga ang gagawin natin ay chicken